Pakinggan po natin itong naging payo ni VP Sara Duterte sa administrasyon po ni PBBM patungkol po sa kung paano daw susolusyonan ang problema sa baha dito po sa ating bansa. Dito, ipinayo po niya or iminungkahi niya sa admin ni PBBM kung ano yung ginawa nila sa Davao City na sinasabi niyang effective para masolusyonan ang problema sa baha. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Mama, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations expert? Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin Ano ba yung sunod sagot doon? Yan, ano ba Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their experiences. Yes. Magkano singil per hour ng consultant ng administration na ito? Magkano mga consultants nila doon? Milyon-milyon yan, diba? Sabihin niyo sa kanya. Una sa lahat mga kababayan, hindi po ako naniniwala na effective po yung minungkahi ni VP Sara sa pagsugpo po ng baha dito po sa ating bansa. Dahil alam naman po natin pare-pareho na up to now, binabaha pa rin po sa Davao City. Papakita ko po sa inyo yung mga proof na binabaha pa rin po sa Davao City. Ito'y matapos po na makakuha si Congressman Polong Duterte ng 51 billion na sinasabi, no? Di umano'y 51 billion pesos na flood control fund para po sa Davao City, sa distrito niya. So, ayun nga po yung narareklamo ng taong bayan, ang laki ng pondo para solusyonan ang baha sa Davao City. Bakit hanggang ngayon, binabaha pa din? And ito, meron din silang mga kaso ng leptospirosis, no? At meron ding mga binawian ng buhay dahil sa leptospirosis na iyan. Kung may leptospirosis, ibig sabihin po, may baha, no? Kasi dyan naman po nakukuha yan yung leptospirosis sa baha. So yun po, no, 51 billion pesos ang naging pondo ni Congressman Polong sa sinasabi daw na para masolusyonan ang problema sa baha, pero up to now binabaha pa rin. And then sinasabi ni VP Sara na kumuha sila ng consultation and meron silang planning and then meron silang another planning na ginawa
Pero bakit hanggang ngayon ay binabaha pa rin sa Davao City, no? So, yun po yung ating tanong dyan. So, I think, in my opinion, hindi magiging effective yung kanyang suggestion para solusyonan ang baha sa buong Pilipinas dahil yung ginawa nila sa Davao City ay hindi rin naman effective, binabaha pa din. Sa tingin ko, ang solusyon dito talaga is yung panagutin ang mga tiwali sa DPWH, mga tiwaling congressman na nakikipagsabuatan sa mga engineer ng DPWH, pati na rin yung mga senador na tumanggap di umano ng mga campaign donation, campaign fund mula sa mga kontraktor na ito na nakakuha ng proyekto mula sa gobyerno. Mapasenador man yan or kongresista, dapat silang panagutin. At lalong-lalo na yung mga kontraktor na gumawa ng mga substandard at mga ghost flood control project, dahil talaga namang nakakasama po ng loob, mga kababayan, na tayo po ay nagbabayad ng buwis, tayo ay nagsasuffer sa baha, tayo po ay pumapasok sa trabaho para makapagbayad ng buwis ng maayos, pero tayo po yung nag-struggle na lumulusong tayo sa baha at tayo din yung namamatay dahil tayo po yung nagkaka-leptospirosis. Yung mga bahay natin binabaha dahil sa mga palpak at mga substandard at mga ghost project ng mga flood control. Samantalang ang mga anak ng mga kongresistang ito at mga senador na ito at ng mga tiwaling contractor na substandard ang binibigay sa atin or hindi talaga inaayos or hindi talaga gumagawa ng flood control pero tumatanggap ng pera sa ating gobyerno, tayo po mga Pilipino ang nahihirapan. Sila po ay yumayaman ng yumayaman. Nilulustay nila ang ating pera, ang pera ng taong bayan. Kakabili nila ng mamahaling bag, kakatravel abroad, kakabili ng mamahaling mga kotse. Pero tayo po mga Pilipino ang palaging nagdudusa at palaging kawawa, Kaya nga po nag-viral ang mga anak ng mga politicians na ito na tinatawag ng mga nepo babies, dahil lumulustay sila ng milyon-milyon, daan-daang milyong piso na halaga ng pera na yung mga magulang naman pala nila ay di umari involved sa katiwalian pagdating sa flood control. Pati na rin po yung mga anak ng mga contractors na ito. So balik po tayo dun sa suggestion ni VP Sara, Okay, may suggestion siya pero hindi naman effective sa Davao City. Kaya hindi rin magiging effective sa Pilipinas. Ang nakikita ko pong solusyon dyan, which is ginagawa na rin ng gobyerno ni PBBM, is yung panagutin ang mga tiwali para ayusin nila ang kanilang trabaho. Panagutin, ikulong, dapat talaga may makulong dyan, bulat-latin, ibulgar, i-lifestyle check, at higit sa lahat, pagbayarin. Kung kinakailangan samsamin ang yaman, samsamin, Dahil kung hindi, gagayahin yan mga yan ng mga iba pang kontraktor na gagawa ng substandard at ghost project para sa gobyerno, para sa ating mga Pilipino. So, kailangan talaga may mapanagot dito, So, tama ang direksyon na ginagawa ng gobyerno natin. Ang solusyon dyan is pitpitin, panagutin, regardless kung sino yan. Sinabi naman ni PBBM, kahit kaalyado niya, mapasenador, kongresista at kontraktor, at taga-DPWH, opisyal ng DPWH, panagutin sila. Dahil kung hindi nila aayusin ang kanilang trabaho at patuloy silang gagawa ng mga substandard at ghost project, Ang kinakasama ko lang po ng loob, kay VP Sara, siya ay may mga suggestion. Okay naman yan, Pero sana yung mga pahaging at parinig na yung consultation na binibigay niya or yung advice na binibigay niya sa admin ni PBBM ay parang utang na loob pa natin, Sana tanggalin na yon, mga kababayan, dahil Vice President naman siya. Sa totoo lang, ang inaasahan ko sanang marinig sa kanya ay yung mga salitang, pasensya na kayo na andito ako sa ibang bansa, inaasikaso ko muna ang tatay ko, pero nagtatrabaho din naman ako through online, through phone call, Sana yun ang naririnig natin sa kanya Sana naririnig natin kay VP Sara na pasensya na kayo, wala ako dyan habang binabaha kayo. Pero rest assured, pinagtatrabaho ko ang mga empleyado ko sa OBP, ang mga opisyal ko sa OBP para matulungan kayo dyan. Pero anong narinig natin sa kanya? Pahaging, parinig, suggestion, parang tila ba wala na siyang pakialam, Yung nangyari kasi, ang dating sa akin is, inaangat niya yung ginawa nila sa Davao City, habang pinapahaginan niya na yung ginagawa ng admin ni PBBM ngayon, ay walang kwenta or sablay. Yun po yung dating sa akin.
Ang sa akin lang, bilang Vice President ka pa rin naman ng Pilipinas, kahit mas palagi kang nagta-travel abroad, mas palagi kang nasa ibang bansa, sana ma-realize mo na dapat nandito ka rin sa Pilipinas dahil meron tayong kinakaharap na problema. Hindi yung magbibigay ka ng suggestion, pero inaangat mo naman yung ginawa nyo sa Davao habang binababa mo yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At parang tila ba utang na loob pa ng administrasyon or namin kung magbibigay ka ng suggestion. Although, hindi ko alam kung totoo yun, yung sinabi mo, pero pa-joke yung pagkaka-deliver mo. Hindi po ba mga kababayan? Inaasahan ko sana na sasabihin niya, pasensya na kayo na andito ako sa Netherlands or nandito ako sa ibang bansa or pa-travel ako sa iba't ibang bansa, sa Kuwait, sa Australia, and then sa susunod sa Japan, sa Netherlands, sa Dubai. May inaasikaso lang ako, pero nakikita ko yung nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, no? Sana yun yung naririnig natin eh. Na kahit man lang sana palakasin ng loob natin. Baka nakakalimutan ni VP Sara, Vice President pa rin siya. Vice President pa rin siya na dapat nagtatrabaho siya dito, pero most of the time nasa ibang bansa siya. Anong klase yan? Naisip ko tuloy, paano kung manalo siyang presidente sa 2028 at hindi pa rin nakakalabas si Duterte sa kanyang pagkakabilanggo sa Netherlands? E di ibig sabihin nito, palagi rin siyang nasa ibang bansa. Palagi rin siyang nasa Netherlands. Magkakaroon tayo ng presidente na pwede natin tawaging ghost president dahil palaging absent. Laging nasa ibang bansa. Hindi nakatanggap-tanggap yan. Kung effective at maganda yung ginawa nyo sa Davao City, then sana bumalik ka dito. Kausapin mo si PBBM or makipag-ugnayan ka sa DPWH. Para nang sa ganun, mapag-usapan na ma-implement yung ginawa nyo sa Davao City para sa buong bansa, masolusyonan ng baha. But unfortunately, andyan ka, nagbibigay ka ng suggestion na in my opinion, ineffective din naman, hindi effective. Tapos ang dating pa para bang utang na loob pa namin. Hindi na po katanggap-tanggap yung ginagawa ni VP Sara na palagi siyang nagta-travel abroad. Lagi siyang nasa ibang bansa. Ilang beses na pong bumagyo at nagkaroon po ng pagbaha dito sa bansa natin na nasa ibang bansa siya. Nasa ibang bansa siya. Hindi ko po talaga maunawaan kung bakit yung mga DDS hanggang ngayon tuwan-tuwa pa rin sa ganun. Ang pagiging Vice President ni VP Sara ay hindi lamang patungkol sa tatay niya. Ito ay patungkol sa mga Pilipino at sa buong bansa. Ang masaklap nito, hindi lang si VP Sara ang naandoon. Pati si Congressman Pulong, pati si Mayor Baste Duterte. Lahat sila naandun sa Netherlands, nasa ibang bansa. Nagagampanan pa ba nila ang kanilang trabaho bilang mga public officials? Nakakapagsilbi pa ba sila sa mga Pilipino, sa kanilang mga lugar? Si VP Sara sa atin mga Pilipino, sa kanilang mga constituents? Hindi po ba mga kababayan? Hindi na po katanggap-tanggap yan, no? Kung totoong concern ka sa Pilipinas, bumalik ka na dito at tumulong ka sa mga problema ng bansa natin. Hindi, ang narinig namin sa'yo, yung San Juanico Bridge, sinabihan mo pa ng mga negatibong bagay, tapos puro, wala. Ang gusto namin makita sa'yo is yung pagtulong, yung sincere na pagtulong, na kung meron kang mga ganyang mungkahi, hindi lamang yung layunin ay hilahin pababa ang current admin, kundi tulungan ang current admin. Yun sana ang makita namin sa'yo at yun sana ang marinig namin sa'yo. Yung suggestion mga ineffective na, may iba pang layunin. In my opinion, layunin para hilahin pababa yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para solusyonan ng baha. And then secondly, mas marami pa siyang time sa ibang bansa kesa dito sa Pilipinas, na andito ang problema. Ikaw pa rin yung Vice President ng Pilipinas. Sana man lang tumulong ka dito. Ngayon, kung hindi mo magawa dahil naandyan ka sa ibang bansa, may inaasikaso ka, sana imbis na tema ng paghila pababa sa kasalukuyang administrasyon, sana humingi ka naman ng paumanhin sa amin dahil hindi ka dito physically present. Hindi ka dito physically nagtatrabaho. Palagi kang nasa ibang bansa at hindi nakatanggap-tanggap yun. Dahil meron ka pang mga susunod na mga bansang pupuntahan, sa pagkakaalam ko, Japan naman. Pambihira. Hindi ka na nga naging accountable sa mga dapat mong sagutin sa impeachment dahil yung mga kaalyado mo sa Senado
ay inarchive ang impeachment case laban sa'yo. Hindi mo na nasagot ang mga katanungan ng mga Pilipino, pero ganyan pa yung ginagawa nyo. I think hindi ka magiging magaling at effective na presidente kung sakaling manalo ka sa 2028. Dahil ngayon pa lang, pinapamalas mo na, pinapakita mo na kung ano yung totoong karakter mo. Nakita na namin yan. May pagka mainitin ng ulo, hindi kayang i-manage ang anger, at nakikita namin na hindi mo makokontrol ng maayos. Kapag ikaw yung nagdesisyon at nagsalita, nanggagaling palagi sa emosyon. Hindi mo isinasalang-alang ang mga Pilipino. Yung emosyon mo at nararamdaman mo ang sinusunod mo. Malamang sa malamang, kapag naging presidente ka, ganyan ang magiging paraan ng pagdesisyon mo. Magdedesisyon ka based sa emosyon. Hindi pinag-isipan, hindi isinalang-alang ang mga Pilipino. At paano ka magiging effective na presidente sa 2028? Kung palagi kang naandyan sa Netherlands, kung palagi kang out of the country, yung mga problema dito, hindi mo aktual na nakikita, pero ang dami mong sinasabi. Hindi naman po sa sa pagbubuhat ng bangko para kay Atty. Leni Robredo. Tignan nyo, mabuti pa nga si Mayor Leni Robredo. Actual niyang pinupuntahan ang mga kababayan niya doon, ang mga constituents niya, para malaman kung ano ang problema at masolusyonan ito. Aktual siyang nakikipag-ugnayan sa mga kasundaluhan, sa mga kawal ng bansa natin para malaman kung anong problema. At para magkaroon sila ng coordination at pagtutulungan. Kailangan ng presensya mo dito, VP Sara, hindi lamang mga DDS ang mga pinagsisilbihan mo na naandyan sa the Netherlands at hindi lamang ito tungkol palagi sa tatay mo. Naunawa namin na tatay mo, anak ka, at tatay mo yung nakakulong, pero meron kang trabaho bilang Vice President. Kung hindi mo na ito magagampanan, might as well, magbitiw ka na sa pwesto. Dahil hindi na po katanggap-tanggap yang palaging nasa ibang bansa ka habang ang daming mga Pilipino na nakakaranas ng baha, habang ang daming problema na dapat solusyonan sa bansa natin. Ako po, 3 bagay. Hindi effective yung kanyang suggestion. Una na yon. Pangalawa, hindi nakatanggap-tanggap yung ginagawa niyang pag-travel sa ibang bansa habang tayo ay may mga problema kinakaharap dito, hindi lamang pagbaha. Pangatlo, kung meron man sana siya mga suggestion or mga reklamo, sana una muna nating marinig sa kanya or una muna niyang sabihin na humingi siya ng pasensya dahil wala siya dito bago magbigay ng mga ganyang suggestion na may temang paghila pababa sa kasalukuyang administrasyon. Sana iparamdam mo sa amin na hindi mo naman kami nakakalimutan dahil Vice President ka pa rin. Sana humingi ka muna ng paumanhin dahil wala ka dito, hindi ka physically present, at hindi mo aktual na natutulungan ang mga Pilipino. Dahil kung sinasabi mo na meron ka naman mga nauutosang mga empleyado mo sa OVP, di might as well mag-resign ka na nga lang dahil nagfa-function naman palang OVP kahit wala ka. Hindi po ba mga kababayan? Kaya naman palang magtrabaho ng OVP kahit walang Vice President bakit pa tayo naghalal ng Vice President? Bakit pa tayo nagpapasweldo ng Vice President? Hindi po ba mga kababayan? Napaka-unfair. Napaka-unfair para sa aming mga Pilipino na habang merong mga problema kami dito, yung Presidente nagtatrabaho, pero yung Vice President, ang daming sinasabi at palaging nasa ibang bansa, nasa abroad. Pati yung mga kapatid mo na meron din namang posisyon sa gobyerno. So yun lang mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kayo na po ang humusga at sana ang mga bagay-bagay na nakikita natin at nararanasan natin ngayon, huwag nating kalimutan kapag nagdesisyon tayo sa 2028 election. Maraming pong salamat sa panonood.